So may mga customer na nagrereklamo sa presyo. Ito, nako, nararanasan nyo ba yan? Hi guys! Welcome ulit sa aking YouTube channel. Welcome sa aking munting sari-sari store. Kumusta po kayo? Ayos, galaang ho kayo. Ayan, for today's video may another topic na naman tayo. Pero yan, share ko lang sa inyo. Nagdi-display ako ng mga bagong paninda at yan, ilalagyan ko muna ng presyo. So, nagtatag price ako sa mga paninda ko. Lalo na dito sa Dilata, magkakaiba kasi yung presyo nito. Dati naglalagay ako ng mga presyo dito. Yan. Kaso, nag-iiba kasi yung pwesto ng mga Dilata. So, ina-adjust ko yan paminsan-minsan. Kaya hindi po pwedeng nasa isang pwesto lang yung presyo. Kailangan nasa katawan na. Para hindi malito at hindi mahirapan yung magbibenta bukod sa akin. Kasi hindi lang ako yung nagtitinda dito. Minsan, pag naliligo ako, nasa CR or namimili, ay yung mga anak ko ang nagbibenta. Ayan guys. So, eto. Magbablog tayo. So yan guys. Lipat ko na nga pala yung printer dito kasi nasira yan. So doon sa may mga printer, malaking tulong kung i-share ko sa inyo yun kasi nako, struggle talaga yung nangyari sa akin. Pero another topic yun guys. Dito tayo sa isang topic natin. So habang nagbablog tayo ay eto, magkiklip ako ng aking mga chichirya na hindi ko pa natapos guys na i-display. Ayan. Nandoon yung aking mga chichirya. So, diyan ko ilalagay yan. Madali lang naman to kasi gagamit ako ng paper clip sa pagdi-display. So, ilalagay ko lang yan dyan. Tapos, isasabit ko lang sa hanger strip. Sa ganitong paraan, hindi na ako nagbubutas. Hindi na ako bibili ng single hole punch. At madaling mag-adjust pag ito yung ginagamit ko. Matagal ko na itong ginagawa guys. Mas maganda ito. Imbis na bumili ako ng puncher, ito na yung binili ko. Para hindi na ako magbubutas kasi yung puncher ay pumupurol. Tapos mas madaling mag-adjust pag ito. Tapos iwas pa sa damage pag ganito. Ayan, hi mga kasari. Welcome. Ako si Lisel, ang inyong kapitbahay na sari-sari store owner na lagi niyong kasama dito sa YouTube. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang pinaka-importanting topic para sa atin. Yung presyo ng ating mga paninda. So, paano ba kayo magpresyo ng mga paninda nyo sa sari-sari store nyo? Bakit hindi dapat manggaya sa presyo ng ibang tindahan? At bakit importante na ikaw mismo ang mag-set ng presyo base sa puhunan at gastusin mo dyan or expenses mo dyan sa tindahan mo? Kasi tandaan nyo mga kasari ha, your price, your rule. Kasi maraming sari-sari store owner talaga na apektado sa presyo ng ibang kasari. Dapat ang presyo mo, katulad ng sabi ko, dapat confident ka sa sarili mong presyo. Kasi alam nyo, sa totoo lang mga kasari, iba-iba yung mga supplier natin. Iba-iba tayo ng supplier, di ba? Iba-iba tayo ng puhunan, iba-iba tayo ng binibilhan, at iba-iba yung location natin. Alalahanin nyo na pwedeng baka mas mura ang kuha ng kapitbahay nyo or puhunan nila kasi wholesale sila bumili ng mga paninda nila. O kaya malaki yung puhunan nila, kaya kaya nilang ibaba yung presyo ng mga paninda nila. Pero kung ikaw kasari, maliit lang yung puhunan mo, hindi mo kailangan sumabay sa presyuhan ng ibang tindahan. Kasi ang mangyayari, pag pilit mong ginaya yung presyo nila, baka maliit yung magiging tubo mo. So, halos wala ka nang kikitain doon kasi may expenses pa tayo. Kasi ang pagpipresyo natin dito mga kasari, hindi lang yan numbers. Importante na pag-isipan natin ng husto. Yan yung pinakakabuhayan mo. Diyan ka kukuha ng pambili mo ng bigas, ng pambayad sa kuryente, pambili ng paninda ulit sa sari-sari store mo. Kaya hindi pwedeng basihan lang yung presyo ng kapitbahay mo. Kaya tandaan mo kasari, kapag magsiset ka ng presyo sa mga paninda mo, ito yung tatlong dapat mong tignan. Number 1, yung puhunan. Magkano mo ba nakuha yung mga paninda mo dyan sa sari-sari store mo? Dapat alam mo, to the last centavo, yung puhunan mo dyan sa bawat paninda mo. Sunod yung markup. Ito yung pinakatubo natin. Ikaw yung bahala kung ilang porsyento ang gusto mo, depende sa bilis ng benta at saka sa puhunan mo. Kung gusto mo 10%, 15%, 20%, depende yan. Depende sa location mo, depende sa puhunan, or slow moving or fast moving yung isang items. Sunod kasari, hindi ito nakikita ng mga bumibili, pero ramdam mo ito araw-araw. Yung expenses or yung gastusin mo dyan sa sari-sari store mo. Kasi ang nakikita ng mga bumibili yung puhunan lang. Kala nila yun lang yung dinadagdagan natin ng patubo. Pero bukod sa puhunan, napakarami pa nating gastusin dito sa sari-sari store natin. Meron diyang magbabayad tayo ng kuryente. Kasi ako dito talaga sa bahay, may ambag talaga ako sa kuryente kasi dalawa yung ref ko. Tapos, syempre, habang nandito ako sa tindahan, may electric fan ako. Tapos, meron din akong ilaw sa gabi.
So, kailangan mo isama yung expenses mo dyan sa sari-sari store mo, sa yung puhunan. Tapos, meron pa tayong mga expenses, mga plastic, straw, kung nagtitinda kayo ng soft drinks na ditansan, magbabayad pa tayo ng buwis or kaya barangay permit. Ito pa yung pinakamalaking gastusin or expenses, lalo na sa mga walang delivery dyan sa lugar nila. Yung pamasahe, yung gasolina, yung effort na uubos natin sa pamimili, yun talaga yung pinakamalaking expenses natin. Minsan kasi sa dami ng pinamimili, lalo na pag walang sasakyan, naranasan ko yan, wala kaming sasakyan, ang laki-laki na ang binabayad ko sa sasakyan, 100 pesos, diba? Kung hindi ko hahabulin yung nagastos ko doon sa pagrenta ng sasakyan, pag namimili ako, lugi talaga ako. Hindi ko nararamdaman, pero malulugi ka in the long run. Kasi ang laki nung nawawala sa'yo every time na mamimili ka. So, dapat idadagdag mo yun sa markup mo. Kasi kapag pinagsama-sama mo yan lahat na expenses mo, doon ka magbabase ng pagpipresyo mo. So, depende talaga ang pagpipresyo natin sa lugar natin. Kung malayo ka sa Kabiasnan, sobrang layo mo sa pamilihan, malaki yung nagagastos mo sa expenses, nararapat lang na mag-markup ka na mas malaki kumpara sa ibang tindahan na may free delivery at saka walang gastos sa pamasahe. Hindi mo pwedeng pagbasehan ang presyo ni Aling Nena, hindi mo pwedeng pagbasehan or gayahin yung presyo ni Mang Juan. Kasi sila, iba yung supplier nila, iba yung location nila, iba yung sistema or iba yung expenses nila sa sari-sari store nila. Kaya yung mga kasari natin na nagtatanong sa group na magkano ito, magkano iyon, dinidiscourage ko talaga sila na sundin yung presyo ng ibang kasari. Kasi nga magkakaiba nga. Lalo na sa puhunan, magkakaiba tayo ng puhunan. Tulad kina Inay Rose, ang puhunan sa kanila ng pansit canton ay 11 or 12 lang yata. So, nabibenta niya ng 14 pesos. Paano? Hindi ko alam ngayon kung ganun ha. Dati ganun. Paano kung mag-post ka sa group, tatanungin mo kung magkano yung pansit canton. May magko-comment ng 14 pesos lang yung benta nila. Pero, mura lang talaga yung puhunan nila. 11 or 12 lang. Tapos, ang puhunan mo pala dyan sa inyong lugar ay 14 pesos. Diba? Lugi ka na agad. Kaya, dinidiscourage ko na magtanong ang mga kasari natin sa group at magbase sa kanilang mga resibo. Kasi nagulat din ako sa presyo ni Inay Rose sa Jensen. Sabi ko, andaya naman, ang mura ng pansit canton sa kanila. Pero totoo, mas mura yung puhunan ng pansit canton sa location nila. Hindi ko alam, baka nandoon yung gawa ng pansit canton. May mga customer talaga na magsasabi na sa kabila, mas mura. Bakit doon ganito yung presyo? Mas mura doon, mas mababa doon. Mga kasari, ang sagot dyan, simple lang pag may nagsabi sa inyo ng ganyan. Sabihin nyo lang, magkaiba kami ng puhunan at magkaiba kami ng gastos, magkaiba kami ng pinamilhan. So, ganun lang, magkaiba kasi yung puhunan ng paninda ko, kaya mas mahal yung sa akin. Hindi mo kailangan ipaliwanag sa lahat, pero ikaw, dapat malinaw sa isip mo na may dahilan ang presyo mo. So, ang mahalaga kasari, may bumibili pa rin kasi ikaw yung pinakamalapit, ikaw yung laging available pag kailangan kanila, at ikaw yung pinagkakatiwalaan ng mga tao sa lugar ninyo. So, doon na lang nagkakatalo, kahit na sabihin mas pricey yung paninda mo, basta magaling or available ka lagi, kompleto yung paninda mo, ikaw pa rin yung winner. Isipin natin kung lagi kang magpapababa ng presyo dahil lang sa kabilang tindahan, ikaw din yung unang mapapago, di ba? Pero kung consistent ka sa your price, your rule, masasana yung mga customer mo, yung mga suki mo sa presyo mo. Matututo silang irespeto yung presyo mo sa mga paninda mo. Kasi alam nilang iyon talaga ang tamang halaga or presyo para mapanatiling buhay yung tindahan mo. Paliwanag mo na malulugi ka kung susundin mo yung presyo na sinasabi nila. Pag manggagaya ka lang ng presyo, dalawang bagay ang pwedeng mangyari. Number 1, malulugi ka syempre. Kasi mas mababa yung puhunan na pinanggagayahan mo. Hindi mo alam, baka mas mura niya lang talaga nabili, kaya mas mura yung presyo niya, tas gagayahin mo. Eh, ikaw naman ay per piece lang yung bili mo. Baka siya per case. So, ibig sabihin, mas maliit yung tubo mo. In the long run, baka malugi ka kasi hindi mo pa nasambot yung expenses mo dyan sa sari-sari store mo. Number 2, sabay kayong malulugi or lulubog. Baka yung tindahan na ginagaya mo ay nagpapababa lang ng presyo para makaakit ng customer. Pero hindi niya alam, unti-unti na pala siyang nalulugi. So kapag tama ang pagpresyo mo dyan sa mga paninda mo, ikaw ang matitirang matatag hanggang dulo, kasari. Kaya mga kasari ha, tandaan nyo lagi, your price, your rule lagi dapat. Huwag basta manggagaya. Magbase ka sa resibo, sa pinamili mo, sa expenses mo. Huwag basta sumabay sa ibang sari-sari store. Ang malaking impact din kung magkano yung presyohan dyan sa lugar nyo. Pero syempre,
babalansihin mo rin kung kaya mong sabayan yung mga presyo sa ibang tindahan. Importante rin talaga na sumabay ka kung magkano yung lakaran sa presyuhan dyan sa lugar nyo. Yun din ang ina-advise ko lagi. Syempre, titignan mo rin yung resibo mo at gastos mo sa sari-sari store mo. Importante yung puhunan lagi ang titignan mo. Minsan nga, mas mataas sila, tapos kung feeling mo overpriced na yung presyo nila, edi babaan mo yung presyo mo kung mura mong nabili. Kasi malaki ding impact kung mas mababa ka sa ibang sari-sari store. So, ikaw ang nakakaalam kung magkano yung puhunan mo yan sa paninda mo at kung magkano ang kailangan mong kitain para umikot yung negosyo mo. At huwag ka magpapa-apekto sa sinasabi ng customer. Gusto lang niya makabili ng murang presyo para sila yung mag-benefit at makatipid. So, yan yung mga diskarte minsan ng customer na nililin lang yung mga sari-sari store para babaan mo yung presyo mo. Pero yung totoo, hindi naman talagang ganun yung presyo ng ibang sari-sari store. Gusto lang nilang makamura. So, yan guys, kung nagustuhan nyo yung topic na to, i-like nyo ang video, mag-subscribe kayo para mas maraming sari-sari store tips at i-share nyo sa kapwa tindero at tindera para mas maraming matuto sa ating mga sari-sari store diskarte. Kita-kits ulit sa susunod na vlog at sana mas kumita pa tayo sa ating mga tindahan. Hanggang dito na lang mga kasari. Bye-bye. Happy selling, God bless. Bye-bye kasari.